About focus devotion resulting to harvest 2. Okay? So, hindi ko alam kung anong devotion ang ginagawa ng kaiba. Sabi ko nga sa inyo, in our personal lives, especially with the leaders, ang result ng harvest yan ay hindi lang naman yung pagdami ng numero sa iglesia. It is also personal harvest with God. You will harvest personal blessings, spiritual blessings from the Lord. Magkakaroon kayo ng spiritual restoration, magiging maayos ang buhay ninyo, and because of this end result nun, maraming mga taong mabibless sa inyo, maraming mga kapitbahay, kaibigan, relatives o kasamahan niyo sa bahay ang magtatanong ano meron kayo, bakit kayo sumasagana ang inyong spiritual life at gumaganda ang inyong buhay. Just mean that we have, pag hindi po tayo nag-harvest, because taliwas pa yung nangyayari sa buhay natin. Meaning to say, we have focus on devotion, pero baka naman devotion ninyo, doon sa mga nililigawan ninyo. Ako din naman nag-gym, iba devotion na sa gym, iba devotion na sa gaming, iba devotion na sa basketball. Tandaan niyo, once you lost your devotion with God, you have other devotions. Amen? Marami sa Lord, hopelessly devoted to God. Amen? Devoted pero hopeless kasi hindi naman totoo yung devotion natin. Kaya tayo, hindi accepted dito sa tinuturo ko, lalo na yung mga leaders. Kung meron man dapat may focus devotion dito, lalo na kayong mga tumutugtog, maawit, tayong mga tumatayo, tayong mga pinili ng Panginoon, dapat tayo ang numero unong may focus devotion. Kasi ang feeling natin, pag may nagpipreach dito, parang feel natin accepted na kasi leader ka na. Di ba man niyo alam, mas malaking accountability mo kaysa sa mga nakaupo. Naintindihan niyo po ako. Kaya, pakiusap ko lang sa mga lahat ng leaders dito. Maring magkakaibigan tayo sa court, sa basketball court, sa gym. Pero huwag niyo naman nadalhin dito yung pagiging barkada sa loob ng simbahan. Hindi tayo magbabarkada dito. This is still a church. Maring sa labas ay magkakampi tayo sa team, sa court. Magpapasahan tayo ng bola, nagbibiruan tayo, naglolokan tayo. Sa gym, niloloko niyo ako, binubuli niyo ako. Sabi niyo may tomboy na nagpapalaki ng katawan doon. Okay lang yung mga ganong biruan. Pero kung dadalhin ninyo yung ganong uri ng lokohan at biruan hanggang dito sa simbahan, I think there's something wrong with us. You should learn to define what is for God and what is secular. Amen? Matuto tayong i-define kung ano yung responsibilidad. At lalo na yung mga leaders na itinalaga para mamuno, magkaroon naman kayo ng spiritual authority. Because anything that never grows in your management, there is something wrong with you. Amen? Tayo, kapag tinawag ng Panginoon at may binigay sa atin, lumago, ibig sabihin nun, tama. Pero pag may binigay ang Panginoon sa atin, hindi tayo lumalago, instead kumukonti ka para. So, tanungin mo lang sarili mo, there's something wrong with you. There is nothing wrong with people. There's something wrong with your management. Amen? Now, let's continue. My topic for the day is about resulting to harvest 2. I hope everybody would listen dahil napakaganda ng ating pinag-uusapan ito. My scripture for today is Mark chapter 4, verse 26 to 29. Sabay-sabay mo natin basahan. Pwede po ba sabihin niyo sa inyong katabi, ito yung pakiusap ko lang naman. Kasi hindi ko alam bakit yung mga leader na ito hindi makapag-prayer meeting ng 8:30. Ako po ay nakatulog na almost 2:30, 3:30 dahil nag-aaral po ako. Dahil kahit na may mga teachings na ako, still I have to study and read more. Kahit may mga Google na ako, actually, kung titignan nyo, 4 na computer ko ang nasa harap ko. Isang tablet, isang laptop, isang Apple, lahat yung nakabukas sa Google. Sa Pinterest ko lang dinadala niya ako. Pero ang problema, hindi naman ho nakasaksak yung kuryente sa utak ko na pagbukas ng gano'n, alam ko na lahat. What should I do? I must read.
Kailangan basahin ko pa rin siya. Dahil hindi ko naman maunawaan yung ilalabas ng Google kung hindi ko siya babasahin. So meaning to say, I have to read all those things. I keep on reading and reading. Alas 12:30. At dahil may responsibilidad ako sa Panginoon, kahit masakit ang ulo ko, kailangan kong gumising ng maaga. Remember, a leader who doesn't know his responsibility, hindi ka pwedeng maging leader. Wala kang focus eh. Amen? A focused leader knew his accountability and knew his responsibility. Naintindihan yung mga manggagawa? Wala bang amen sa inyo? Praise God. Sabi ng Panginoon sa Mark chapter 4 verse 26 to 29. He also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground, night and day. Whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. Gusto ko lang malaman po na yung ating pastora from Hong Kong is coming this 27th of this Friday. Gusto ko pong supportahan natin. I want to see the hands, yung mga taong susuporta sa Biyernes at yung magdadala ng kaluluwa sa Biyernes. Can you raise your hand, please? Yung iba po, wala kayong plano na natin. This is, si Pastora ho galing sa Hong Kong, hindi ho sa Quiapo. Pero plano po sinakyan niya, hindi po ano. Alam kong busy ho kayo, pero bilang manggagawa sa Panginoon, binibisita niya ho tayo. Tanong ulit, sino ho ang gusto kumating sa 27 ng Friday? Alam ko ho, may business kayo. Pero sabi ng Panginoon kay Mary, Martha, napaka-busy mo. Wala ka nang ginawa kundi intindihin yung mga pagkain. Sabi ng Lord, Mary has chosen what is right. Sino rito gusto pumunta sa Biyernes, March 27? Raise your hand. Praise God. So I'll be expecting. Suportahan naman ho natin ang simbahan. Alam niyo po, minsan lang ako nag-invite. Pag hindi ho natin sinuportahan po ang simbahan, hindi na ho ako mag-invite pakailanman. Lalo na muna nakakahiya naman sa mga tao ito. Pero plano mo sinakyan nila, dahilan lang natin, may niluto tayo, may ginawa tayo. Sa Panginoon, pag nakita ng Diyos na nag-sacrifice ka para sa Kanya, lalo na tao pa at lingkod ng Diyos, may napakagandang mensaheng idadala. Inuna mo siya, tingin ko, mas be blessed ka ng Lord kaysa doon sa ginagawa mo. Kaya nga di siya natuwa kay Martha eh. Kasi si Martha, actually kung tutusin, maayos naman ang motibo ni Martha, pakainin si Jesus. Actually, wala na ang Martha ngayon eh. Amen? Wala nang gusto magpakain sa mga manggagawa. Pero si Lord nagalit kay Martha, sabi niya, you have chosen the wrong thing. Masyado kang busy, Martha, unahin mo ang Diyos. Amen? Panginoon, maraming salamat sa umaga nito and bless us as we study your words at patuloy na maunawaan namin yung salitang harvest, Panginoon. Tayo po ay naniniwala o Diyos na tunay nga, Panginoon, na ang bawat isa sa amin sa nalalapit na Biyernes ay magdadala ng kaluluwa upang marinig po namin ang mga mensahe na dadalhin ng aming kapatid na si Pastora Joan na galing po sa Hong Kong. Dalayan ko, Panginoon, mga taong ito ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa iyo. Naway, suportahan po namin ang simbahan ito. Alam ko po, busy po kami, Panginoon, at matutuloy kami makinig, gaano man kami katalino, gaano man karami ang aming kaalaman. Still, we should learn to listen. Because one of the sign of humility is a listening heart. Panginoon, marami pong salamat. To God be all the glory. In Jesus' name, Amen. Ako naman, hindi ko sa pinagmamalaki. Alam niyo po, dun sa Macau, nung nalamang graduate ako ng Foursquare Bible College at graduate ako ng ATS, nagbulungan po sila.
Dahil wala akong masyadong mag-graduate sa ATS, you have to finish your 4 years course and you have to pass the English proficiency bago ka pumasa doon at interview ko pa nila. Dalawa nga pinasok ko doon eh, sila Pastor Ryan, sila Pastor Anas. Aminin na natin na hindi sila ganun kagad na tanggap. Because it's too high standard. Kahit ako graduate doon, nakikinig pa rin po ako. Kahit sino pong tumayo sa harapan, hindi yung porkit ako ay pastor na at ako yung nagbabasa at nagpililis na. Eh parang ayoko na makinig at ang feeling ko magaling na ako. Alam niyo, kapag ganyan ang pakiramdam niyo, wala tayong karapatang maglingkod sa Panginoon. Because anyone who exalts himself will be humbled. And anyone who humbled himself will be exalted. As long as you're in this world, you are a learner. Kaya sehod ang teacher ka pa, dean ka pa, principal ka pa, ikaw pa may-ari ng school. You are still a learner. There's no such thing as 100% mature na ikaw ay kompleto na at hindi ka na makikinig. Si Pastor Joan ay isa sa largest church sa Hong Kong. Bakit din natin alamin kung anong susi niya? Mahirap po magpalago sa Hong Kong. Missionary ako for almost 9 years doon. Ang hirap magpalago doon dahil ang mga labas na mga domestic helper, once a week lang, di katulad ninyo, malaya kayo mula Lunes hanggang Linggo. Sila kakonti lang ang kanila, kapiraso lang rest day nila. Meron nga rest day, 1 day lang, half day pa. Meron nga oras lang ang rest day. Pero umaaten at dumadami sila. Alamin natin ang susi. Bakit ganon? Na instead po na sila'y mag-gimmick, siyempre ikaw rest day mo, Sunday, i-gimmick ka na lang dahil na lang araw ng pahinga mo eh. Pero my God, they are attending the church from morning to evening service. What is the secret? Let's learn. Amen? Tayo na malaya, walang oras. Pero sila na hindi malaya, ay may oras. Alamin po natin at sana sa Biyernes po, huwag natin pahiyayin ng ating pong pastora na nag-i-invite din sa amin at sa akin doon sa church nila. At kayo'y pinagmamalaki ko. Sabi ko, ang mga members ko ay great listeners. Amen? Hindi sila great sleepers o great backsliders. Amen? Pakisabi nyo nga sa inyong katabi, you are great listeners. There is a spiritual and physical law that cannot be broken. We say always, ito lagi natin sinasabi. We always, I break God's law or probably I break God's commandment. Diba yan ang lagi natin sinasabi? We always, lagi natin sinasabi, I break God's law eh. O kaya, na-break yung God's commandment. You know, you don't break them actually. Actually, you don't break them. We are broken by them. Amen? Because no one can break the spiritual law of God. That is already, because the Word of God said, my Word is already established in heaven. Kung baga sa sa building, nakatayo na yung building. Kahit na anong gawin mo, yung ulo, yung building na yan, nakatayo na. Yun ang ibig sabihin ng law. May mga spiritual law at physical law na batas ang Panginoon sa ibabaw ng mundo ito na hindi natin ma-break. At sinasabi natin na break ko yung commandment ng Lord. No, you don't break it. It will break you. Amen? Amen. Example, yung law of gravity. Merong isang lalaki na sabi niya, I will break the law of gravity. Tatayo siya, tatalon ako mula 20th floor. And I will break the law of gravity. Magaling siyang jumper. Siya po ay considered one of the greatest jumpers sa Amerika. Yung uso ngayon, yung nakikita niyo tumatakbo, tatakbo sa bubong, lilipat sa kabilang building. He was a jumper. And he said, I would break the law of gravity. Sabi niya. So, yung mga audience naman nag-expect that this person will break the law of gravity. What comes next? He never break the law of gravity. He break his neck. You cannot break God's law. It will break you. There is a law of harvest. Sa batas ng harvest, kung gusto natin lumago, ikaw, there are two kinds of harvest. Ang hirap ituro nito eh. Kaya ako nahihirapan kasi pag sinabing harvest, nasa isip kagad natin,
dumami tayo. First thing first, ang gusto ng Panginoon, ikaw ma-harvest mo yung pangako ng Diyos. Gusto niya ma-harvest ninyo yung pangako niya sa buhay ninyo. At gusto ng Lord, ma-harvest ninyo yung status ng buhay ninyo na nawala, na ninakaw ni Satanas. Remember, the work of the devil is to steal your status in life. Ikaw na napakaganda ng relasyon mo kay Lord at napakaganda na when God created Adam and Eve, napakaganda ng kanya pong motibo kay Adan at kay Eva. And since nagkasala si Adan si Eva, nasira yung status nila sa Panginoon. But when Jesus died on the cross, He said, it is finished. It's now restored. Ang problema, kayo. Hindi na ma-restore because the law of harvest ay hindi natin ginagawa. We always break it. Well, in fact, it breaks you. Gusto ng Panginoon, ma-harvest mo yan. It's clear in John 10:10. Paulit-ulit na ako rito. Kung meron ng recording, siguro 100 times ko na sinasabi niya. The thief, Satan, come in this world to destroy your status in life. That is in my own version. But Jesus Christ came in this world to restore your status with God. Yung status mo talaga, yung true image mo during the first original creation, gusto niyang ibalik niya yon. Amen? Gusto niya ibalik yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, paulit-ulit siya doon sa Ama namin. Tagal-tagal nyo nang pinagpipray yun. Bali-baliktad pa nga. Mali pa ka spelling. Pinagpipray pa rin yun. Memorize nyo yun. Bata pa kayo. Pero hindi nyo naintindihan. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa para nasa langit. Ano ba kalooban ng Diyos? Kalooban ba ng Panginoon na habang buhay na lang kayo umiyak niya sa tabi, depressed, with anxiety, mayroong worries, may doubt, naghihirap, walang makain? Hindi naman siguro kalooban ng Diyos yun. Yes, kalooban ng Panginoon na kayo dumaan sa pagsubok. Pero gusto din naman ng Panginoon maranasan nyo ang buhay na abundantly. Because God said, I came in this world to give you life and have it more abundantly. O nasa na yun? Di ba nagiging abundant sa atin? Yung tiyan natin nagiging abundant. Amen? Ang gusto ng Panginoon, maranasan natin yun. But there is a law that we must do it. There are five kinds of law na makikita natin sa verse na yan. There are 5 laws na dapat natin sundin. Unang-una, tandaan yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko maintindihan eh. Kaya nga minsan dumarating sa punto ako, siguro magsasabi ako ng galing sa puso. Na minsan lumalabas ako, lumalayo talaga ako dahil I don't want to see you. Dahil hindi ko maintindihan kung anong klaseng puso meron tayo. Parang turo tayo ng turo rito, pero ang puso natin, parang goma. Alam niyo yung goma, kahit na anong bato mo, babalik sa iyo. Nakakita na kayo doon? Sana ang puso natin maging matabang clue, tawag Firestone. Ano ba puso niyo? Goodyear, Tupperware. Sabi sa Amos, bawal na ang plastic. Kaya kung pwede gumagawin na tayo. Amen? Maging lupa na ang ating puso. Na anong klaseng bato ng salita ng Diyos sa lukagan. Nahirapan man siya tumubo, importante tumutubo. Hindi yung nakaupo kayo dyan, dinikenting, dala na tayo mga linggo. Turo tayo ng turo, then wala naman palang nangyayari. So nothing will happen. Remember, wrong focus means resulting to wrong result. Kaya kung kayo, iba ang focus niyo, huwag kayong mag-expect ng blessing sa Panginoon. The first law na mababasa natin doon, let's read Mark chapter 4 first. Basahin natin yung Mark chapter 4, balik tayo. He also said, this is what the kingdom of God is like. A man scattered seed on the ground, sa Tagalog. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang lalaking nagtanim ng buto sa lupa. The first law of harvest is the law of implantation. Amen? Amen. Amen. The first law is what they must be, sabi ganon, the first law is that there must be an implanting if there is to be a reaping. If you want harvest, you must plant. There can be no harvest unless seed is scattered to the ground. Sometimes we sow our own seed. Amen? Sabi nga lang dito, no seed
no harvest. Pakisabi nyo nga, no seed, no harvest. Punta muna tayo sa soul winning bago personal. We expect a peaceful society. Tayo, napaka-critical ng dila natin. Kahit na ako, pag nanonood ng TV, di ba? Ano ba yan? Ang gulo-gulo na ng lipunan natin. Ano ba naman itong government natin? Napakagulo. Tama po ba ako? Huwag na tayo lumayo. Ano ba naman dito sa barangay namin? Busy yung barangay. Saka uhuhuli sa mga adik. Ano ba yung mga adik na yun? Nagkalat dito sa Golden City. Amen? We expect a peaceful society. And we even expect a peaceful and beautiful family. Ikaw nag-expect ka, Panginoon, kailan ba gaganda ang buhay ng pamilya ko? Kailan ba gaganda at magkaroon ng kapayapaan dito sa loob ng tahanan ko? We expect for that, di ba? Nag-expect tayo. Amen? We expect good future over our children. Ini-expect natin na itong mga anak natin, ipag-aaral natin sa matitinong eskwelahan. Then we'll be expecting a good result. Na one of this day, may maganda silang kinabukasan. Expect natin yan. Now, wala naman pong masama. Pero ang problema, wala naman tayong tinatanim sa society natin. Wala ka naman sinisharean. Nag-expect ka na maging peaceful ang society, ni isang tao, wala ka namang sinisharean para magbago ang buhay. Nag-expect tayo ng magandang kapayapaan sa loob ng tahanan natin. Wala ka naman sinisharean, yung asawa mo, di mo man sinisharean, yung anak mo, di mo sinisharean, yung kasama mo sa bahay, yung kamanggagawa mo sa bahay. Hindi ka man nagtatanim ng buto ng salita ng Diyos. You are also expecting from your children to have a good future. Wala ka naman tinatanim na buto, kundi puro sermon mo. Maayos yung sermon, there's nothing wrong with the sermon, but your sermon could never change them, only God. Kahit na anong sermon pa gawin mo, hindi mo mababago yan, tao yan. And the only one who could change man's life is God. Kaya dapat magtanim ka ng salita ng Diyos sa kanila. Amen? Don't care kung sila yung nakikinig o hindi, importante magtanim ka. May mga tao na akala mo di nakikinig, pero pagdating sa gabi, iniisip nila sinabi mo. Ako, yung teacher ko, daldal yan eh. Nung high school ako eh. Magsusulat ng verse yan sa blackboard. Di ko iniintindi. Pero nakikinig ako. Wala akong pakialam doon sa pinagsasabi na pagdating sa gabi, siya nasa isip ko. Ano kaya sinabi ng teacher ko? Kaya minsan, huwag kayong maniwala doon sa nakikita ninyo. Maaaring minumura kayo ng asawa ninyo, binabalibagan kayo. Katulad ng kapatid ko na pinagni sa Diablo, di ba? Sabi ko sa inyo, kulang na lang buntok, tinidor, at saka balahibo. Diablo na talaga. Pero ano ngayon? Baliktad ang mundo ngayon. Nagtitext siya. Sabi niya, isama mo na yung anak ko. Saan ba pwede umaten yung anak ko? Yung anak niya, sabi niya, dito gusto ko lang umaten sa born again. I mean, the world will change. Just keep on planting. Kailangan mong mag-share. Hindi naman kailangan pag-share mo, iiyak agad yung kausap mo, magwawala, yayakapin ka. Hindi ganun. Gusto mo kagad, ganun ang reaction kagad ng kausap mo. Hindi. Maaaring nakamiwiya, totoo yun. Pero hindi nila pwedeng i-resist ang Word of God because the Word of God is like a two-edged sword. Ang word is spiritual yan. Para yung laser sword ng voltage 5. Na kapag nagbubukas ka ng Word of God sa bibig mo, laser sword yan. It sinks in their heart. Sinasaksak mo sila nang hindi mo nakikita. At anong gawing resist yan? Word of God yan, spiritual yan, may spirito siya. May implant yun. Naintindihan niyo po ako. Kaya don't expect a peaceful society, neither a peaceful family, nor a good future of your children if you don't plant a seed. The first law is the law of implantation. Walang mangyayari sa church na ito kahit ano pang planong gawin ito. Kahit sino pang pastor ang ibete o pastor sa balat ng lupa ang patayuin ko dito. Unless you, me, and everybody will move. Lahat tayo kumilos.
We have to take responsibility. When the Lord has called you, hindi lang ako ang tinawag ng Panginoon. There is no such thing in this Bible na sinabing pastor lang ang mag-share ng Word of God. It's you! You should implant the Word of God to them. Ikaw ang may responsibilidad sa asawa at anak mo, kapitbahay mo. Hindi ko sila kilala. Hindi ako omniscient para pumunta. Ano ako, nawawala, bigla nakarating sa kapitbahay ninyo. Kilala ako pupunta doon sa mga kapatid nyo na sa ibang bansa, anak nyo na sa ibang bansa. It is not me. It is you. And unless you know, you don't do this law, you cannot have your harvest. Kahit na anong gawin yung luhod, you can never expect good future from your children dahil wala namang butong na itanim sa kanila. Sa sarili din natin, we expect blessings to ourselves. Naniniwala ko dito, marami dito nagbabasa pero wala namang devotion. Because if you read the Word of God, it should be implanted to you. At pag na-implant yun, ang unang-unang mayayari ma-restore sa iyo is accountability. Kung leader ka na, alam mo dapat mag-pray ka, pupunta rito, hindi na kailangan daanin pa sa batas. Because you focus yourself on the Word of God. And you are now being restored dahil yung Word of God ay na-implant sa iyo. So meaning to say, we don't really focus ourselves. Sa Word of God, you just read. It's only your eyes that read. Let your heart read. Marami dito mata lang nagbabasa, kaya nagkakamuta-muta na lang. Pero yung puso ang magbasa sa atin. Kapag puso ang nagbasa sa atin, hindi ko man sinasabing 100% napakagaling ko. But at least, kapag na-implant yan, lalag ko ba itong church na to kung hindi ko alam yung accountability ko at hindi ko rin alam responsibilidad ko? Kayo, mga leaders, kailan nyo malalaman ang accountability ninyo? Pag wala nang maatin, doon nyo malalaman na, ay, mali kami. Lagi naman nasa huli ang pagsisisi. Amen? Nakakita na ba kayo ng tao na magsisisi na ako, Lord, bago ako magnakaw. There's no such thing as that. Amen? So, challenge ko yung mga leaders dito. Focus yourself in the Word of God. Mag-implant naman kayo. You cannot break this law. Hindi ako pupunta sa number 2. Kayo, lahat kayo magbasa ng Word of God. Hindi kayo pwedeng mag-harvest. Remember, the law of implantation will result to harvest. Ano tawag mo sa magsasaka? Nakatiwangwang na gano'n, di naman nagtatanim ng buto, pero naghihintay ng ani. Sige nga, anong tawag niyo doon? Anong tawag niyo doon? Sagutin niyo ako. Naghihintay siya ng ani, wala naman tinatanim, na kahit nakatiting na buto. Sige, sagutin niyo ako. Ganon tayo, ganon ako, ganon kayo. Naghihintay kayo ng ani sa Diyos, wala naman kayong tinatanim. Ang salita ng Diyos ang magmamanifest sa blessing. The Word of God will manifest to harvest. Wala naman kayong binabasa. Oo, may nababasa. Wala naman na i-implant. Bali, wala din. Remember, the law of implantation is resulting to harvest. Kung hindi tayo dumadami, patawarin tayo nawa ng Diyos mula sa akin, lahat tayo, nagpapatunay lang na wasak ang devotion natin. Hindi talaga tayo nagbabasa ng Bible. Comics, buti nga yung mga telenovela na pag-uusapan nyo. Buti pa naman yung mga telenovela na napapaiyak yung mga mata ninyo. Buti pa naman yung buhay ng kapitbahay ninyo na napapaiyak kayo. Pero yung salita ng Diyos, hindi kayo mapaiyak. Hinahantok pa kayo. I don't mean to hurt anyone. I love you with the love of the Lord. It's time to change. Tapos na ang red moon. Yung blood moon nangyari na kahapon. You wait what will come next. I love you with the love of the Lord. Ang isang magsasaka na hindi nagtanim,
Kahit kailan lang, di ba, may mga bakuran kayo sa bahay? Nung isang araw, may sinamahan ko dito, naghahanap siya ng bahay. May nakita kami, sabi ko, ano ba naman yung bahay na niya? Hindi man nililinis ng may-ari. Sabi ko, ano ba yung tinatanong natin? Gubat ba yan? Kala ko gubat. Ang lalaki na ng mga hindi ko maintindihan. Kapag hindi kayo nagtanim, what will happen next? Come on, answer me. What will happen next? Kapag hindi nagtanim ang isang magsasaka sa isang lupa, ano ang makikita niya? Ano? Ito yung lupa? Yes. Pangalawa, dawagan. Mga damong hindi mo maintindihan. Mga nakakatinik na halaman. Mga nakakasugat na halaman. Amen? Strange things sprout. May mga bagay na strange na hindi mo nakikita. So unless you plant in your heart the Word of God, iba ang lalabas dyan. Hindi mo kasi tinatamnan ng Word of God yung puso mo. So a strange thing will come out. Because there is no seed in your heart. Amen? Ganun din sa labas natin. Hanggang hindi nyo tinatamnan ng salita ng Diyos yung mga pamilya ninyo, kapitbahay ninyo, yung mga kaklase ninyo, yung mga kaibigan ninyo. Don't expect things from them. Diba nagsasabi, ano ba nangyayari dito? Of course, walang Word of God eh. And the strange result ang mangyayari sa mga kakilala ninyo. Amen? Huwag kang magtaka kung anong this day nag-commit siya ng suicide. Huwag kang magtaka kung one day naging addict siya. One of this day, nagkaroon siya ng problema, na-rehab siya, nakulong siya. Why? Walang Word of God. Kasi strange attitude, strange character, strange life ang lalabas sa kanya. Why? Wala namang nakatanim eh. O sino dapat na magtanim? Ikaw na may hawak ng seed. Amen? Tama ba ako? Magkata ko, bakit ganun naman ako? Hindi ko naman tinuturuan mag-Dota, pero ang galing mag-Dota. Lahat na ng pera niya nasa Dota na. Okay, hindi mo nga tinuruan, pero wala ka naman tinanim. In this church, huwag tayo umasang lalago tayo without planting seed to others. Now, this law cannot be broken. Or others, this law will break this church. If we will not follow this law of implantation, this law will break apart this church. Huwag na natin hintayin na dumating sa punto na puro silya na lang ang umaten dito. Why? Because we break this law. But this law will break this church. Pakisabi niyo nga sa inyong katabi, panahon na para magtanim ng buto. Sige, dito na niyo. Sa sarili ko at sa ibang tao. You know, marami nitong batas na to nangyari na sa ibang church. Ang mga church na talagang nag-a-apply nito, like GIL, COG, this law was very much applied in their life. But there are already churches that for the sake of formality, they break this law. Hindi na sila dumadami. They just exist. Pero hindi na sila dumadami. Why? Because they're breaking this law. Nakaupo na lang sila eh. Hindi na sila nagsishare ng Word of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, you are my extended arms. You are my mouthpiece. Sabi ng Panginoon, ikaw ang mouthpiece niya eh. Ikaw ang extended hands ng Lord. Ano gusto niyo mangyari? Si Jesus ang mag-share sa tatay ninyo? Ano gusto niyo mangyari? Ang anghel bumaba, mag-share sa kaklase ninyo? Ano gusto niyo mangyari? Bumaba si Jesus sa mga kaibigan ninyo at kapitbahay ninyo? Hindi pwede yun. Ikaw ang mouthpiece ng Diyos. Pakisabi niyo nga, ikaw ang mouthpiece ng Diyos. Yung bibig mo gagamitin ng Panginoon. Kailan pa? Lalo na yung mga nagkatrabaho dito. Lalo na yung mga kaibigan ko na nagkaroon ng trabaho.
Minsan umiyak ako sa Panginoon talaga. Ingit na ingit ako sa Macau at saka sa Hong Kong. Kahit nagkatrabaho na sila sa Macau at maghapon sila naglilinis ng inidor, nakuha pa nilang mag-invite bago sila umating sa church. Galing pa ang rest day nila, isang araw lang. Kayo, meron nga doon pati amo nila nadadala nila. Ikaw, ako, pinag-aral ka ng Panginoon sa school na yan, hindi para mag-model ng mga kung ano-anong damit. At ikaw, pinagtrabaho din ng Diyos yan, hindi para ibigay lang puro yung mga sahod mo. Kayo, binigyan ng kapitbahay ng Panginoon, hindi para mag-away. Dinala kayo ng Diyos para sabihan sila na mahal sila ng Panginoon. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ikaw, sino? Amen? Kaya nila nalulungkot na ako. Lalo na yung mga leaders na nagkaroon na ng trabaho, gusto ng lamig. Alam niyo ang prayer ko, mawalan kayo ng trabaho. Kung yun naman ang ikabubuti niya at magbabalik loob, mas mabuti pa yung mawalan ng trabaho at least sa langit naman ako pupunta. Kaysa naman yung may trabaho nga ako, hindi na ako sigurado kasi malamig pa ako sa yelo. The second law is the law of identification. Anong sabi sa verses? This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Pakisabi niyo, law of identification. This is very important. In harvesting, ang unang-una niyong gagawin, magtanim. Pag nagtatanim kayo, dinideclare niyo ang identification niyo na ikaw ay kalakip sa kaharian ng Diyos. That you belong to the kingdom of God. Na ang sino mang nasa kingdom ng Panginoon is like a man planting a seed. Let us see if you can read. Let's read this logo. First logo, ano yan? Mabilis kayo mag-identify eh. Hindi, ito yung mansanas na sinigat ni Eva. Bawas na eh. Number 2. Ano yan? Ano? Hindi. Ano? Toyota. Very good. Third. Good. Fourth. Ayan, yung kan magaling. 5. Ayan. Dota. 6. Sino? Please natin ma-identify. 7. And 8. That is scary movie. Yan yung tinatawag na paranormal activity. Amen? Thank you. Sabi niyo, siniservo na po na naman kayo. Ang bilis niyo ma-identify na isang tingin yung FAU agad. Isang tingin yung horror kagad. Di ba? Scary movie. Isang tingin yung kagad Toyota. Isang tingin yung kagad Facebook. Galing, no? Bilis natin na-identify. Kayo kaya, makita ng tao, ano kaya ma-identify sa'yo? What's your identity bilang na Christian? May nakita na ba kayo sa Toyota nagkatrabaho pero ang pinapromote Kia?
May nakita na ba ho kayo nagtatrabaho sa Toyota at pinasasahod siya ng Toyota? Pero ang pinopromote niya, Kia. Nakakita na kayo ng varsity player na athlete ka ng UST. Lumalaban ka bilang isang varsity player, pero ang suot mo ay uniform ng San Sebastian o kaya San Beda. Sa loob ng court. Meron? Wala. Christian ka. Ano mo pinopromote sa life mo? Kung wala, sino ka? Hello? Are you listening? What's your logo? What's your logo in life? I don't say Jenner. You are a Christian. Kung wala kayong pinopromote sa buhay ninyo, sino ka? Remember, the law of identification is so important. So you don't promote the salvation and the gospel of the living God kapag hindi nyo isinishare ang gospel sa living ng Diyos sa iba. The question is, who are you now? What's your identity? I'm sorry to hurt you. Some other preachers said, if you promote nothing, meaning you are identified with this world. Pag sinasabi ng ibang preacher, kung sinasabi mong Kristiyano ka, pero wala ka namang pinopromote, ibig sabihin yung identified ka lang sa mundo ito. Because the master of this world is to destroy your identity. Yung master ng world na ito, ang kanyang pakay is to destroy your identity. Kaya kung yung identity mo destroyed at wala kang pinopromote, meaning to say, identified ka sa world. Kasi wala ka namang pinopromote eh. Doing nothing is tantamount for nothing at all. Amen? Because the world and the master of this world destroy your real identity. Kapag nag-share ka, you declare your identity. So you will not, paano kung hindi ka nag-share? So you don't have identity with God. Take this. Masakit ang sasabihin ko. You said you are a Christian. Then you are not showing salvation to others. Then this is my question. What's now your identity with the kingdom of God? Sowing nothing, so you will reap nothing as well. For me, if you sow nothing, you sow no salvation, so you reap no salvation. Because God's law is sowing and reaping. Kung ikaw ay Kristiyano, wala ka naman sinishare sa talambuhay mo kahit ever since. So meaning to say, wala kang identity nilalabas sa katawan mo. Hindi mo pinopromote yung identification mo na ikaw ay isang Kristiyano at si Jesus ay Diyos mo. Kung wala kang ginagawang gano'n, wala kang tinatanim. Merong batas sa Biblia. Kung walang tinanim, kung anong tinanim, yun ang aanim. Wala kang tinatanim na gospel at kaligtasan sa ibang tao. Do you think you will have salvation as well? There is a question on that. Sabi ng verse, the kingdom of God is like parang ganito. Ang mga Bilmanian ay mahilig manood ng pelikula ni Vilma. Tama? Sabi ganito let me do it in my own interpretation. Ang kaharian ng Diyos ay parang mga Bilmanian na mahilig kay Vilma. Mahilig manood ng pelikula at alamin ang buhay ni Vilma. Ang mga nakapaloob sa kaharian ng Diyos ay nagtatanim ng buto o salita ng Diyos sa puso ng iba. Ang sino mang nakikipag-identify sa kaharian ng Diyos ay kailangan magtanim ng Word of God. Kung hindi, ibig sabihin nun, wala kayong identity with the Lord.
Wala kayong identity sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo nakapaloob sa kaharian ng Diyos. Kaya nga hindi tayo nagsishare. Kung ang dahilan nyo ay busy kayo, hindi pa rin yan ang dahilan. Nagpapatunay you are not identified with the kingdom of God. Kung hindi ka naman taga-Lasal, wala kang karapatang pumasok at magsabing ikaw ay nasa lista. Kung hindi ka nag-share ng Word of God, don't ever say you are a Christian. Naniniwala ba kayo na pwede nyo suotin ang uniform ng UST? But at the same time, di ka naman nag-aaral sa UST. Pwede ba? Pwede. Maaari nyo bang isuot ang uniform ng doktor, pero hindi naman kayo doktor? Maaari kayong magsuot ng ID ng FEU, pero hindi ka naman taga-FEU. Tama? You can come in this place and tell everybody and shout to them that you come in this church and attend this church, but at the same time you don't belong to the kingdom of God. Pwede? Pwede ba kumatay ng isang tao sa loob ng simbahan at sabihin niya Kristiyano siya, but in reality, he doesn't belong to the kingdom of God? Pwede. Kaya mo isuot ang uniform ng USC, pati ID, yung mga napupulot. Pero hindi ako tumasyan. Tama? Kaya mo isuot ang uniform ng doktor, pero hindi ako doktor. Kaya mo umatid sa church, pero hindi pa rin ako Kristiyano. That's what I mean. Ang sino man nakapaloob sa kaharian ng Diyos ay identified sa Diyos. At ang sino mang identified sa Diyos, nagtatanim ng salita ng Diyos. Naintindihan ko na ako. Malinaw pa ho yan sa sikat ng ko. Naintindihan niyo po tayo. Kaya kung sinasabi ng Kristiyano kayo, automatic ko yung trabaho natin yun. Hindi na ako kailangan makiusap. Hindi na ako kailangan mayroong DMTH, DMT1, DMT2 pa rito. Noong panahon na Pablo, wala namang ganun eh. Wala naman G12, G12 nun eh, G-Force. Wala namang ganun dati eh. Pero bakit lahat sila nag-share ng Word of God? Why? Kasi naiintindihan nila yung law of harvest. Naiintindihan nila yung pagiging Kristiyano nila. Naiintindihan niyo po ako? Hello? Now, ang ibig pa sabihin ng law of identification, tatanong na lang ako, medyo mahaba na ito. Number 3 is the law of incubation. Hindi niyo ba alam ng bata pa po ako, na-incubate po ako dahil kulang po ako sa buwan. At least a buwan is easy. Amen? Na-incubate po ako. Sabi ng nanay ko, umiyak daw siya dahil feeling mo niya mamamatay na po. I was very, parang daw akong pusa. Maliit. At sabi ng nanay ko, umiyak na raw siya. Dumating daw sa prayer niya, itong prayer niya. Lord, buhayin niyo anak ko. Ibibigay ko siya sa iyo. Nangyari. Hindi naman ako binigay. Ako yung nagbigay ng buhay. Pero yung prayer niya, nangyari. Now, the law of incubation. Ano sabi doon sa Mark chapter 4, 26 to 27, Jesus said, "This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed in the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how." The third law is that you cannot rush the harvest. Hindi niyo pwedeng madali. Kapag nag-share kayo sa isang tao, at kayo na born again, unahin natin mo, hindi mo ganun kabilis na yung tao na yun. There's no such thing as overnight, bukas born again na talaga siya.
Ang isang buto, pag itinanim nyo sa lupa, kailangan niya ng tinatawag na germination, germinate. Kailangan niyang mamatay sa ilalim ng lupa at matanggal yung unang skin layer niya. And from that, mag-sprout ng panibagong halaman. Amen? Amen. Kaya tayo, hindi dapat nating madaliin. I-work out natin yan. Ipanalangin natin yan. Lord, yung tinanim kong salita, alam niyo, nanay ko, it took this decade bago na born again yan. Matagal na ako born again, 1980. Matagal na sinishare ang nanay ko ever since 1980s. Kailan na born again yan nung na-stroke bago mamatay? 1990, 2007 siya na born again. Ilang taon yung prayers ko? It's more than a decade. Amen? Kaya kung magpay, minamadali niyo yung Diyos. Kailangan ba yan? Siyempre, kinakapin yung asawa ko, bakit ganun? You should learn to wait. I-incubate nyo yung asawa niyo sa prayer at sa faith niyo. Amen? Hintayin nyo, darating ang panahon, babago din niya. O kaya naman ay, meron kayong tinatrabahong business, meron kayong tinatrabahong trabaho, o meron kayong pangarap sa buhay, i-incubate nyo sa prayer yan. Hindi naman bukas milyonaryo ka na kagad. Kaya nga yung iba, tumataya ng loko, inuwala ng Diyos eh. Yun, naluloko. Eh, iba naman tinanayan sa loko, inipon nyo na lang yan. Meron na kayong pang business. Amen? Amen? Praise the Lord. The time will come. Aanihin nyo rin yung mga bagay niya. Lalo na tayong mga naglilingkod. Minsan, meron daw isang misyonaryo. Makinig ko kayo. Ang tagal-tagal na naglilingkod sa Panginoon. Almost 10 years siyang nahiwalay sa mga kaibigan niya, kamag-anak niya. At nalayo siya at doon sa malayong lugar, nag-share siya ng Word of God. Marami siyang pagdurusang pinagdaanan. At time, gusto niya lang bumalik muna sa hometown niya at bisitahin. So, sumakay siya sa ship. Lumang ka mga 16th century story, but this is true to life story. I forgot the exact date. Nang sumakay siya sa ship, in-expect niya na yung mga kaibigan niya, kamag-anak niya, i-welcome siya dahil sa tagal-tagal niya naglingkod sa Panginoon at naghirap siya ng gusto. Ma-born again lang yung mga taong pinuntahan niya sa napakalayo. Pagbaba at paghinto ng ship, nakakita siya ng brass banda. Naiyak siya. Salamat. Grabe, welcome, di niya ina-expect. Pero habang bumababa siya, hindi nakatingin sa kanya. Yung banda, lalo na yung mga tao, hindi nakatingin sa kanya. Bagkus sa likod niya nakatingin. Si President Roosevelt, galing sa Africa, naglaro lang ng isang game. Pauwi sa bansa nila, sinalubong ng banda, hindi pala siya. Umiyak siya, sabi niya, ni isa wala man sumalubong sa kanya. Siya na magagawa ng Diyos, 10 taong naghirap at nag-share ng gospel sa napakalayong lugar. Ni isa walang pumatis na. Pero itong presidente na ito, naglaro lang ng game sa Africa, sinalubong ng banda. Umiyak siya, sabi niya, bakit, Panginoon, bakit? God said na you are not at your home. Hindi naman niya talaga ang bahay mo, yung lupa. Sa langit, ibang welcome ang gagawin sa iyo. So paglilingkod natin sa Panginoon, don't expect people to return back to you. Sa langit ang reward ninyo, hindi dito. Amen? Amen?
Hindi napansin ni Pastor eh. Marami na ako na-share, hindi na-appreciate. Hindi na Pastor, hindi napansin ni Kuya Ryan. Dami ko nagdadala dito sa church. Hindi ba namin napapansin? May Diyos na nakakaalam that will reward you someday. Yung ginagawa mong pag-share sa kapitbahay nyo na hindi ko alam, hindi nila alam. At dahil sa iyo, nakakilala yung kapitbahay nyo, the Lord will reward you someday. Do you believe that? Langit, sa born again, sa mga ligtas na, wala ng judgment, is rewarding time. Ang i-judge ng Lord, yung mga hindi talaga totoong tumanggap sa Kanya. Amen? And you will be rewarded of it. What's now the fourth law is the law of intensification. O, ano ba yun? Let's read the verse. Matthew chapter 4, 28 and 29. And by itself the soil produced corn, first the stalk, then the ear, then the full grain. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. Once you share this to someone, God's word, it means to multiply. That someone could be a flaming evangelist sometimes. Amen? This law, there will be a harvest. When you put a seed in the ground, you always get more than a seed back. Amen? Kapag ikaw ay nagtanim ng isang buto sa isang lupa, hindi mo alam kung gaano kalami ang aanin mo. Nagtanim ka lang ng isang buto ng mangga, pero napakaraming mangga ang aanin mo. Amen? Amen po ba? Amen. The law of intensification is the principle of multiplication. Any fool can count the seeds in the apple, but only God can count the apples in the seed. Amen? Amen. Kapag kayo ay nagtanim, aani kayo. Ang gusto kong bigyan ng diin dito ay hindi lang pagtatanim ng salita ng Diyos, pati pagbibigay. Kapag kayo nagbigay sa Panginoon, maaaring kaya niyong bilangin, pero pag bumalik yan, hindi niyo mabibilang. Kaya niyong bilangin ang buto sa mansanas, pero ang Diyos lang ang makakaalam kung ilang mansanas ang ibibigay ng buto na yan. Naintindihan niyo ako? Give to the Lord. The Lord loves a cheerful giver. Magbigay kayo sa Panginoon at ibabalik ng Panginoon nang hindi niyo alam kung gaano karami yan. Amen? Magtanim din kayo ng magtanim ng Word of God, huwag kayo magsawa. Lalo na sa Biyernes, maghila tayo ng kaluluwa. And then the last but not the least is this, the law of implementation. Ano yun? Jesus said, paulit-ulit na lang ako sa verse, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed in the ground. Anong ibig sabihin ng implementation? The fifth law is unless you implement the plan, there is no harvest. We must have plan. We must implement in our life God's plan of salvation for others. Magplano kayo. Amen? Pagtayo nyo mamaya dito, isipin nyo, sino sisharean ko? Implement niyo yung mga law na yan. You should have the plan to share. Na-implement ninyo na mangyari ito. Amen? Unless magkaroon kayo ng plano, hindi mangyayari yan. That law will be still a law. It will only become a theory. Kailangan i-apply natin yan. Maniwala kayo sa akin. Dito lang ako magwawakas.
Saan man ako pumunta, lupalop ng daigdig. Kahit dalhin ako sa Macau, lagi kong iniisip, paano ko isa-solve ito mga tao? Kahit may edad na po ako at mahirap magsayaw sa isang katawan ko, I still dance and make up mind para matuwa lang sila at maintindihan nilang kaligtasan ng Diyos. And then, babahagi ko yung aking patuturo. Kahit kahiya-hiya, paulit-ulit, nakakahiya, okay na. Basta maligtas lang sila. Because I believe there is blessings in soul winning. Kung ang Diyos natutuwa sa pagbibigay ng pera at ikaw ay nagbibigay sa tithes and offering, mas nabibless ng Lord kung ang kaluluwa ang binibigay mo sa Kanya. Amen? Sa totoo lang, naubos ko yung pera ko, talaga bumili ako ng maraming gadget. Ako po'y pumasok sa business. Binili ko ho ng mamamahal ng touchscreen. Almost 100,000 po ang binili ko. Magkano lang patong ko maliit? Bakit? Para yumaman? Hindi. Para po pangbayad ko sa flight sa aeroplano ng mga gusto kong isama sa Hong Kong. Hindi para sa sarili. Nalulungkot lang ako dahil yung iba makasarili, puro laki sarili iniisip. Kaya hanggang dyan na lang kayo. The Lord will never bless those selfish people. Hindi kaya pa magpaluwal ng simbang ito ang bayad, lalo na yung mga walang passport. Kami mga passport, naka-reserve na kami. 3 kami, may flight na kami. Ang mura-mura nakuha namin sa Cebu. Pero yung 4, walang passport. Hindi kasi naglilo. Yung iba, wala pa. Di ba niyo alam, habang lumalapit ang flight, nagtitriple ang presyo ng flight. At iniisip ko sila, hindi ka pa kanang doon. Maubos yung pera ko. Kaya bumili naman mo kayong gadget, pakibenta nyo lang yung gadget ko para makaalis din mo yung iba. Dahil hindi mo nabenta yun, sorry to say, hindi mo sila makakasama. Hoy, mag-promote po ako ha. Yung touchscreen na there, 27,000 sa Lazada. 24,000 po yun sa SX sa Robinson. Hindi ko kayo binibiro. 20,000 lang sa akin sa original and brand new. Kayo makakuha nyo. Yung dealer kasi yun noon, nag-deal sa Green Hills at nagpapadala. Sila yung nagdadala sa mga computer shops, sa mall. Eh sa akin mo nagpapadala. Kumuha ako ng marami kasi sabi niya, Pastor, parang isda po ito. Pag nilabas doon ng big boss namin, para sa bulungan. Alam niyo bulungan? Kapag nilabas yung isda at hindi mo binulungan yung natitila, mamaya wala na yun. Tama? Kaya bumili ako ng marami na pong units kasi mura. At pinatungan ko lang para po mapaluwalan ko ng flight yung mga kasama kong 4. Amen? Ibenta niyo ako. Nung nawala na ako ng pera, ganito po nangyari. Pag-isip ko, Lord, kayo na po bahala. Pagtingin ko sa bulsa ko, hindi kasi ako sanay na walang pera. Maniwala ko kayo sa akin. Sanay ako makapalagi ang bulsa ko. Sabi ko, Panginoon, wala na po akong pera. Wala na po akong pang-personal ko. Hindi ko sinasabing mayaman po. Kaya lang, nasanay po talaga ako ng hindi ako lumalabas na walang pagsa-shopping, puro window. Hindi window, hindi window shopping, window lang tawag doon. Amen? Eh kadalasan naman ng mga binibili ko, pinamimigay ko rin sa mga workers dito. Hindi ko pinagmamalaki mga tablet sa cellphone nila galing sa akin. Galing ako ka-generous. Kaya naman ang Lord generous sa akin. Pag-isip ko biglang madaling araw, malungkot talaga ako. Meron akong pagsisisi, bakit ako bumili ng unit. At ang pagsisisi ko, bakit ba ako concerned sa kanila? Eh, hindi naman sila concerned sa akin.
Pasensya na ha. Bakit ako nagiging concerned sa kanila? Nagsisisi ako bakit ako bumili ng unit. Well, in fact, kahit na hindi ko naman bili dito, ang dami ko ng cellphone dyan sa taas, tatlo-tatlo pa nga. Alas 2:30 bigla ko, drink mo yung aking alas 2:30 ng gabi. Sabi ko, sinong matinong tao itong nag-text sa akin? Nakalagay doon from USA. Albert, I sent you this amount. I want to bless you. Get this money tomorrow. Alam nila pumunta ako ng video. Amen? The following day, nag-send ako ng message sa atin. Teko, nakikipagbiruan ka lang sa akin, wala akong oras makipagbiruan sa iyo. He sent the mail in German words. This is a contract saying she is giving all the authority to me. This is my passport, kinuha niya. This is her passport. Ito po ay English. Ito ay German. Pirma ng mga ibang attorney na hindi ko maintindihan kung sino na ang pirma. But she's giving all the authority and property to me. Amen? Pati sa kamilya, akin na po yun. Gusto ko po bilang sa inyo. God is good. Amen? Kapag ikaw hindi makasarili, bibless ka ng Lord. Pero kung ikaw makasarili, the Lord will bless you. I just reap, I just harvest the generosity of my heart, bless others. Kaya ko lang gusto dalhin yung mga tao na yan sa Hong Kong. Mga workers sila ng church, gusto kong maramdaman nila kung anong ibig sabihin mo na sa ibang bansa. Dahil ayoko, sabi ko sa kanila, kung nagbabible ako, sa mga nakita niyo ng mga kasyal ako, hindi ako masaya eh. Gusto ko yung nakikita ko, may kasama ako. Sabihin ko sa kanila, ito ang ganda ng lugar. Mas masaya ka pag meron kang kasama. At yung nakikita mo, ino-offer mo sa kanila. Tama? You cannot be happy alone. Sabi mo sa mata ko, hindi ka masaya eh. Because we mean to serve others. We mean to bless others. We are God created to bless others, to make others happy. That is the meaning of service and being a Christian. Kaya mga kapatid, gusto kong bigyan ng yan at kayo'y hamunin ngayong gabi. Na kayo po ay maglingkod sa Panginoon. Huwag po tayo manggunawang maglingkod sa Panginoon. Hindi ako nanghingi ng pera sa ate ko dahil ang ugali nito. Kung alam lang mo nila. Pag humingi ako ng pera noon dyan, mas marami pa yung mura kaysa sa greetings. Hindi pa ako humihingi, binabastos nila ako sa telepono. May mga moment nga na tagal-tagal ko siya tawagan, napudpud na ho yung, kasi noon di ba ganyan yung telepono. Napudpud na ito, kalahati na ho itong daliri ko. Nag-ring. Nang narinig niya ang boses ko, binang niya ang phone. Mingi lang naman ako ng pambiling gamot ng nanay ko. Hindi ko akalain na the Lord will change your heart. Tandaan ninyo, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Totoo yun. Walang matigas na puso sa mainit na panalangin. Amen? Ayun din, awayin niyo ako, di ko kayo bibiglas. Let me in this challenge everybody. Alam ko, kulang ang oras, but let me end in this. There is a parable of a bamboo. Merong master, nagtanim mo siya at namunga ng puno
Pati ibang klaseng puno. At namunga ng bamboo. Ano ba yung bamboo sa Tagalog? Kawayan. And the bamboo was the proudest plant. She was swaying, he was dancing. Sabi ng bamboo, I'm so beautiful. And the master said, you're so beautiful. Ang sabi po ng master, bamboo, I am your master. Can I use you? Sabi ng bamboo, yes, master. Would you like me to dance like this? Or would you like me to bow like this? I will do it for you. Then he bowed, he danced. No, I don't need your dance. I don't need your bow. I need you. Master, what will I do to please you? First, I will cut you from the root. Sabi ng bamboo, Panginoon, magsiyawa lang po ako, huwag niyo naman po ako sa Tagalog, putulin sa ilalim, pati ugat ko. Gawin niyo na lahat, huwag niyo lang putulin. Bamboo, I want to use you. I cannot use you unless I don't cut you. Umiyak si bamboo with tears, sige Lord, putulin niyo. Bamboo, I want to use you. Before I cut you, I will cut all the branches in you. Panginoon, puputulin niyo na ako, pati branches ko tatanggalin ninyo. But let your will be done to please you. Bamboo, I want to use you. Yes, Lord. I will not only going to cut your branch, but I will cut your heart into two. I will cut you into two, even your heart straight down. And then the bamboo keep on crying. Yes, Lord. To please you, do what you want. The master uprooted him from the very root. He cut all the branches, and the bamboo was cut into two. At ginawa siya, inilagay siya ng master niya doon sa lake, papasok ng tubig, para yung mga ibang halaman ay matiligan, irrigation, and through the bamboo, lalong gumanda ang garden. Now, sabi ng master, now, I use you. Alam niyo mga kapatid, it's hard to serve the Lord unless we are broken. The Lord cannot use unbroken heart. Ang tanging pwedeng gamitin lang ng Panginoon are broken people. How the Lord will break you. Bisa mabibreak tayo sa mga problema. Isa sa mga kasalanan na gagawa natin, pinagsisisihan natin, nabibreak tayo, nagbabago tayo. Minsan mga struggles natin, minsan sa mga pagsubok, o minsan may hinihingi ang Diyos sa iyo na dapat mong ibigay, isuko, and then it breaks you. That is the only time the Lord can use you. Tayo po ito kayo.